basta-basta ang kadenang ito, Romano. Kaya niyang apulayan ang lahat ng kapangyarihan ng mga sorcerer. Kaya hindi ka na makakawala. Higpitan mo ang kapit mo, Federico. Hindi talaga siya pwedeng makawala. Huwag ka mag-alala. Basta't nakapulubot ang kadenang yan, hindi na siya makakatakas. Nag-aaksaya lang kayo ng panahon. Hindi niyo ako mapapatay. Nasa akin pa rin ang kapangyarihan ng Luminos. Romano, lahat ng bagay may pangontra. Lahat ng kapangyarihan may pangtapat na panglaban. May paraan ako para pabagsakin ka. Ngayong gabi, mamamatay ka. Sige, dahan-dahan mong inumin yan, Elsa. Para mabilis maghilom yung mga bugbog mo. At ipahid mo na rin yan, Romana, yung langis. Sa mga sugat at lapnos niya. Para mabilis kumaling. Salamat. Salamat, Puro. Huwag ninyo akong pasasalamatan. Wala yung gamot at langis na yan. Ikukumpara mo sa kapangyarihang bumuhay sa iyo, Elsa. Kapangyarihang luma na at pinagbabawal. Elsa, ngayon sabihin mo, paano ka nabuhay? Paano ka napunta rito? Sinong bumuhay sa iyo? Walang bumuhay sa akin dahil hindi naman ako namatay. Ngayong buhay ka na, Elsa. Isa ka na sa amin. Isa ka ng itim na sorcerer. Huwag na huwag mong kakalimutan na kami ang iyong Panginoon. Binuhay ka namin dahil meron kang isang mahalagang misyon. Ang bawiin ang Luminos mula kay Roman. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang magagawa ko para makuha ang Luminos. Sabihin niyo sa akin kung saan pupunta at kung anong dapat kong gawin, gagawin ko. Sa kuta ng mga puting sorcerer, doon ka pupunta. Doon mo sila lahat lilinangin. Bago mangyari ang lahat na yan, palalabasin muna natin na naging biyag ka namin. At pagdating mo doon, sigurado akong tatanungin ka nila kung paano ka nakabalik. At ito ang isasagot mo sa kanilang lahat. Narito ako dahil kay Elizaria. Si Elizaria? Ang pinakamalakas na sorcereng nabuhay? Matapos nilang sunugin ang katawan ko, kinuha nila ako. Kinadena nila ako sa isang kwarto. Araw-araw nila akong sinasaktan at pinapahirapan. May mga araw na gusto ko na nang mamatay dahil sa sobrang sakit. Pero iniisip ko ang pamilya ko. Ikaw, Romana, iniisip kita. Iniisip ko na kailangan kong mabuhay para magkita tayo ulit. Nung malapit na akong sumuko, dinalaw ako ni Elizaria sa panaginip ko. Sabi niya, huwag akong sumuko. Ginising niya sa akin ang kapangyarihan ng puting sorcerer na nananalaytay sa dugo ko. Lingid sa kaalaman ng mga itim na sorcerer. Nagpapalakas na ako. Kaya nung makakita ako ng pagkakataon, lumaban at tumakas ako. Yung espiritu ni Elizaria nagdala sa akin dito. Ako din, Nay. Dinalaw na rin ako ni Elizaria dati nung nag-aagaw buhay ako.
Pwede ba yun, Guro? Pwede ba silang dalawin ni Elizaria? Ninuno nila si Lizaria. Ang mga sorcerer ay maaaring makiusap o humingi ng kapangyarihan sa kanilang mga ninuno. Kaya maaari. Basta ang importante, buhay si Inay. At nandito na siya kasama ko. Saya-saya ko na nandito ka, Nay. Pwede nang mabuo ulit ang pamilya natin. Binuhay ka namin dahil sa isang mahalagang misyon. Ang mabawi ang Luminos mula kay Romano. Hindi ka na makakalaban, Romano. Huwag mo nang labanan yan. Alam ko malapit ka na mahina, Pedro. Mauubos na ang lakas mo. Mauubos na ang kapangyarihan mo. Kung magtatagal, makakatakas na ako. Manda kayo lahat. Tumahimik ka! Hindi ka makakatakas! Elvira, sabihin mo kay Romano kung ano ang mga plano mo. Hindi man natin siya malagyan ng sumpa. Hindi man natin siya masaktan sa pamamagitan ng puwersa. Para natin siyang labanan mula sa loob ng kanyang katawan. Gamit ang gayumang panglason ng kahirapan. Kilala ko ang gayuma.